si Attorney Harry Roque na walang alam ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan tungkol sa umano'y New Model Agreement o Arrangement sa Ayungin Shoal na umano'y sinang-ayunan ng AFP Westcom Chief. Sabi pa ni Roque, walang paglabag ang China sa pag-record ng isang tibanong pag-uusap kung ito ay totoong napagkasunduan. Si Angel Pastor magbabalita. Kinontra ng dating tagapagsalita ng Malacanang ang naging pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na may nilabag raw ang China sa tahasang pag-record ng isang pribadong pag-uusap sa pagitan nila at ng umano'y military official kaunay sa isang kasunduan sa West Philippine Sea. Kapag sinabi mong nag-wartap, totoong nagkaroon ng kasunduan. Hindi nyo ba naisip yun? O yan, di ba? Sinasabi nila ng China na mayroong secret agreement din itong gobyerno natin. Itong DND, nakipag-secret agreement din sa kanila. O anong ginagawa? Itinatanggi. Itinatanggi ng gobyernong ito, tinatanggi ng DND. Ang sabi nila, mali yan. Okay? Nasa anti-wire tapping kayo, mali yan, illegal yan. Kung meron, kung illegal yung ginawa nila, ibig sabihin may natap. Ibig sabihin, inaamin nila. Yari kayo dyan. Patay kayo. Hindi naman po pwedeng, hindi totoo yan. Wala kami ganyang usapan. Pero winartap kami. Anong winartap nyo? Winartap kayo, wala. Hindi inamin nyo. Lagot. Wala kayong kasunduan. Hello naman, no? Ayan po ang transcript. Bakit yung mapapa... Ito, kung nababasa nyo, ito transcript. Sabi ng Chinese diplomat, I understand that's the result of their discussion and of course, you will only transport food and water or humanitarian subsistence. Sabi ng AFP Westcom Chief, correct. Sumagot yung Chinese. And thirdly, the PH side will notify us 2 days in advance bago kayo mag-deliver ng pagkain dyan. At kung ano pa man, inform niya kami 2 days. Sabi ng AFP Westcom, I confirm that. I can do that. Pwede kong gawin yan. Sabi ng Chinese diplomat, last of course, this proposal has been approved by General Browner, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. That is correct. Inamin ng AFP, totoo yan, involved yan. I confirm that also. Ito ang tanong ngayon dyan. May naka-shade. Kita nyo ba? May naka-shade, Sino yung sinade nila to protect? Hindi muna nila labas kung sino yan. Pero tandaan nyo, mga head po ito. General Browner, Secretary Gibo, and Secretary Anyo. Approve daw yan. Secret agreement na yan. Approve. Nitong mga taon to. Sino yung nakashade? Si Cocholi! Baka si Cocholi yan. O baka si Banatbay. Baka Manateros. Baka Manateros. Sige nga. Kayo, sa tingin ninyo, sino tong pangalan na ito na nakashade? Na nag-agree dito sa secret gentleman's agreement kung ano man tawag nila dyan. Sige nga, tingnan ko doon sa mga manunood ng replay, pakilagay ninyo. Sino tingin ninyo yung nakashade na yan? Approved by. Bakit sinade? Sige nga. Nako, sabi dito, ang haba. Nakashade, di ba? Para sa akin, alam nyo, yung agreement na yan, wala namang masama eh. Dapat nagkakasundo kayo. Kaya lang may problema. May problema. Coach Oli, ang gulo-gulo mo. Sabi mo, okay naman yung agreement na yan, walang masama. Kaysa naman mag-away-away, mag-agree na lang kayo. Bakit may problema? Ito, pakinggan natin. Naku, ang dami lumalabas. Approved by Bangag. Sino yung Bangag? Hindi ko kilala yan. Sabi, ang daming sinasabi dito, approved by Bangag. Naku, sino ba yan? Ewan ko. Bakit yung sasabihin sinungaling, walang ganyang agreement?
Ano bang gusto nyo mangyari? Na tuluyang magbombahan tayo? Tuluyang mukhang kawawa yung mga Ako, yan yung sinasabi ko. Gusto ko niyang agreement na yan. Hindi tayo dapat magtuloy. Bakit tayo sasali sa gera? Sa kakaunting pwede namang ayusin. Sa kakaunting problema. Hahayaan natin mamatay ang mga Pilipino. Wala tayong kalaban-laban doon. Pilipino natin na binobomba. Sinabi ni Roque kung magkakaroon ng investigasyon sa mga kasunduan sa panig ng Pilipinas at China kung ito nga ay labag sa saligang batas, ay mas importante raw na pag-usapan itong New Model Agreement. Bring it on! Pag-usapan lahat ng kasunduan. Pero nakaka-intriga talaga is itong new model. Bakit ipinasok? Bakit itinatanggi ngayon? At sino ang nasa... Tignan mo ha, bakit pinasok? Kasi mahihirapan talaga tayong makipag-away sa China. Yan ang tanong ni Atty. Roque. Para sa akin yun ang sagot ko. Bakit itinatanggi ngayon? Yan ang problema. Sige. Sa likod ng pagtangging ito. Hindi rin kumbinsido si Bakit Roque tinatanggi at sino nasa likod ng pagtangging ito? na hindi alam ng DND, NSC Hindi alam ng DND. Department of National Defense, bakit hindi nila alam? at maging ni Marcos Jr. ang tungkol sa umano'y New Si Marcos, hindi daw alam. Model Arrangement sa Ayungin Shoal na umano'y sinang-ayunan ng AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa pahintulot ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi pa ni Roque kapag nakasulat ang isang agreement, kinakailangang ipakita rin ang kasunduan na full powers dahil ito raw ang pruweba na mayroong kapasidad ang isang tao na pumasok sa usapan sa ngalan ng Pilipinas. Hindi ako maniniwala na ang hepe ng AFP Westcom ay papasok sa kasunduan na wala siyang otoridad. Ayun, ako rin, I agree. Yung AFP Westcom, pumasok yan. Bakit? May go signal yan sa ibabaw. Hindi yan basta papasok. Makikipag-usap sa China ng agreement? Sino ba yan? Diba? Hindi, may bossing yan. Kaya nga biglang nag-leave, diba? Hinahanap para mahinga ng panig. Yun ang sabi, biglang nag-leave. Diba? Hindi natin alam. Baka itinago. Huwag ka manahimik ka muna dyan. Kami na muna ang sasagot. Baka magkamali-mali pa. Kapag sinabi niya na meron siyang authority, naniniwala ako doon na meron siyang authority. AFP Westcom Chief, walang otoridad galing sa kanyang amo na DND. Meron yan, Atty. Roque. Diba, Atty. Roque? Huwag nga kami binobola nyo. May authority yang galing sa ibabaw. Hindi, galing sa NSC at galing sa Presidente, hindi po ako maniniwala dyan. Dahil alam naman natin na ang jurisdiction ng Westcom ay kasama yung pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. May nakikita namang dahilan si Roque kung bakit itinatanggi ito ng ilang opisyal ng Marcos administration. So anong tinatago ninyo? Dahil unang-una, gusto niyo bang mapahiya si Presidente Duterte doon sa Gentleman's Agreement na ipinasok din pala ng BBM administration? Ano yung sabi ni Presidente? I'm horrified. Yun. Di ba? Yun ang problema. Yun. Bakit? Tandaan nyo po kung ano-anong putik, baho, ang binato ng mga iba dyan, mga vloggers, mga kung sino-sinong politiko, gusto pang paimbestigahan ni Tambaluslos, si Tatay Digong tungkol dyan sa Gentleman's Agreement. Si Marcos mismo, si Presidente mismo sinabi, horrible. Horrible. Tapos, malalaman na sila din pala, di umano, ay may secret agreement. Di back to you, mga ipokrito kayo lalabas. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, para sa akin wala namang problema dyan sa agreement na yun. Dahil talaga namang dapat nag-uusap kayo. Hindi pwede yung, sige, labagay mo yan, barilan tayo, gera tayo. Hindi pwedeng ganun. Talagang kasama yung usapan. Laging nangyayari yan, may agreement. Kailangan you decide on the middle ground. Hindi pwedeng ikaw lagi tama, tayo lagi tama. Hindi, pag ginag-uusapan yan, correct. Kailangan ng agreement dyan. Kaya lang, yan kasi yung binatong putik kay Duterte. Kaya ngayon, hindi nila maamin. Kasi lalabas silang ipokrito. Kung ano-anong sinabi, horrible, etc.
Kasi kung paiimbestigahan ni Tamba si Duterte sa Kongreso dahil may secret agreement, dapat imbestigahan din si Marcos at ang DND, sila Gibo, diyan sa secret agreement na yan. Meron kasing alingas-ngas pero parehas nilang tinatanggi. Dali sila ngayon dyan. Yung putik na binato nila, bumuelta. O, di ba? Yari, yan ang problema. Yan ang problema na kung ang isang bagay ay hindi naman masama, pero pinasasamahan nyo, yung pala, ginagawa nyo rin. Tama o tamang-tama? Di ba? Ulitin ko, kasi kailangan madiinan to sa ibang tao eh. Yung isang bagay na hindi naman masama, pinasasama sa ibang tao para lang mailubog, maibato yung putik, eh ginagawa nyo rin, eh di dali kayo. In the first place, tama naman dapat yung ginagawa ninyo. Nakakahiya na nga lang ngayon. Bakit? Ginagawa nyo rin eh. Bigyan ko kayo halimbawa. Bintang ako sa inyo ng bintang ng ano, adik kayo, yung pala ako adik. Diba, pangit? Pero hindi yun eh. Yung binibintang ko sa inyo, maganda naman. Pinasama ko lang. Pinapasama ko lang ang imahe. Halimbawa, oh, yung pala ginagawa ko din. Mahirap yun. Yari sila dito. Oh, mati sila dito. Mati sila dyan. Mapipilitan ngayon maglabasan. Tenan nyo ha, maglalabas ang China ng ebidensya. Hindi nila tinatanggi. Ang sinasagot nila, wiretapping yan. Diba? Hindi nila tinatanggi. Papaalisin ng Pilipinas yung maglalabas ng wiretap na yun. Horrified ka. Yung pala, pumasok ka rin sa ganyang agreement. Pero ewan ko ba't naguhugas kamay sila at ngayon sinasabing wala kaming ganyang ginawang agreement. Dahil gusto nilang pasamain ang imahe ng dating Presidente Duterte. Nako, Mr. PBBM, di na po kandidato ang ating dating Presidente. Tapos na po siya. Pagod na po siya. Ewan ko nga po, no? Ang dami na insecure kay Tatay Digo. Alam mo yung pag-cancela ng Maisog? That is a very clear sign of insecurities. That is a very clear sign na takot sila kay Tatay Digong. Simple lang yun. Kasi kung wala namang kwenta, yung gaya na sinasabi nila, matanda na yan. Eh kung talagang gano'n, dapat di sila natatakot. Diba? Hayaan mo, masayang ang oras niya dyan, lalo lang siyang mapapagod dyan, lalo siyang tatanda, wala namang mangyayari dyan. Payagan nyo, maisog. Maisog. Yun daw ang pag-pronounce, maisog. Pasensya, di po tayo Bisaya. Maisog. Dapat nga, encourage nyo. O, sige, mag-rally kayo. Linggo-linggo na mapagod dyan si Tatay Digong nyo. O, gano'n na sigaw nila eh. Sige, lahat ng Freedom Park, bibigay ko sa inyo. Kayo na. Kayo na. Mag-rally kayo dyan. Want to sawa. Diba? Kung talagang sa tingin nila matanda na si Tatay Digong, kasi simple. Kung talagang honest opinion, mapapagod si Tatay Digong doon. Yan yung sinasabi ko sa gobyernong ito. Ang lagi nilang salita ay kabaliktaran sa ginagawa. Laging ganun. Madalas ganun. Kaya tuloy, ang taong bayan nagagalit. Kasi yung expectation versus reality, hindi nangyayari. Iba yung sinasabi, iba yung nararamdaman. Tumataas daw ang ekonomiya, dumadami trabaho. Ha? Saang banda? Saang banda gumanda ekonomiya? Dami raw nahuhuling droga, nababawasan daw ang droga. Saang banda? Saang banda sa Pilipinas yan?